Ngayong araw ng Friday, mas buhay ang galaw ng panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang weather system na dapat nating bantayan. At bago ang lahat, wag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Una, ang Tropical Storm Domeng na may international name na Jangmi na nakita sa layong 1,325 kilometers east ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugsong umaabot hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kasabay nito, ang southwesterly wind flow naman ang nakakaapekto sa Palawan at sa western sections ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, may ilang lugar na mas makakaranas ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at thunderstorms. Hindi ibig sabihin na buong araw ay walang tigil ang ulan, pero may mga oras na pwedeng biglang lumakas ang buhos, lalo na kapag nabuo ang makapal na ulap at thunderstorm sa inyong lugar. Sa Eastern Visayas at Caraga, asahan ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms dahil sa trough or extension ng Tropical Storm Domeng. Ibig sabihin, may bahagi ng ulap at moisture na konektado sa sistemang ito na umaabot sa silangang bahagi ng bansa. Ang pag-ulan dito ay maaaring maging moderate, hanggang minsan ay heavy, kaya may posibilidad ng flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, nasa paanan ng bundok, o dati ng sensitibo kapag may tuloy-tuloy na ulan. Sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm, Lanao del Norte, at Palawan, maulap din ang panahon na may mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwesterly wind flow. Sa mga lugar na ito, pwedeng maramdaman ang pabago-bagong panahon. Kapag malakas ang buhos, maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig sa kalsada, sa mga sapa, at sa mga lugar na mahina ang daluyan ng tubig. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa madaling salita, maraming lugar ang maaari pa ring makaranas ng mainit o maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng araw, pero hindi pa rin dapat magpakampante dahil pwedeng biglang umulan sa hapon o gabi. Ang isolated thunderstorm ay hindi pantay-pantay ang epekto. Pwedeng umuulan na ng malakas sa isang lugar, habang sa katabing lugar ay tuyo pa rin ang kalsada. Sa forecast track ni Domeng, dahil ito ay nasa loob na ng PAR, inaasahang kikilos ito west-northwestward ngayong araw hanggang Saturday, May 30, bago gumalaw ng generally north-northwestward, malayo sa kalupaan ng Pilipinas, sa malaking bahagi ng natitirang forecast period. Inaasahan ding lalabas ito ng PAR sa Monday, June 1. Mahalagang tandaan na patuloy pang lalakas ang bagyong ito at maaari nitong maabot ang typhoon category sa Saturday. Posible ring maabot nito ang peak intensity sa pagitan ng Saturday at Sunday, May 31, habang nasa Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahan namang unti-unti itong hihina. Sa ngayon, less likely pa rin itong mag-landfall sa bansa, kaya hindi ito nakikitang direktang tatama sa kalupaan base sa kasalukuyang forecast track. Bukod dito, may isa pang sistema na magmumula sa kanluran kasabay ng southwest monsoon at sinasabi sa bagong datos posible itong dumaan sa may northern part ng bansa, kaya mahalaga ang patuloy na monitoring dito sa ating channel.